Parehas lang yun ang concept, guys. So, yung discriminant, remember, nasa formula siya ng quadratic. That is b squared minus 4ac. Discriminant. Wherein yung rules na ito, guys, kapag yung discriminant mo is equal to 0, magkakaroon ka ng double root. Master ko na lang tuloy ito. Magkakaroon ka ng double root. Ibig sabihin, one solution lang. Pero pareha sila. Gulo, no? One solution which is rational. Pag sinabi nating rational, you can express it into fraction. For example, merong ang 3. That's a rational. Kasi pwede mo yung gawing 3/1. So, fraction na siya. Every whole number is a rational number. Kung merong ang 2/3, 2/3 is a rational number. Kasi fraction. Gets yun? Pag irrational, guys, yun yung mga may square root na hindi mo masisimplify or magagawing full number or fraction. Uy, may nag-send, guys. Hala, may nag-send ng 2,000 pesos. Joke lang. 2 million. Ay, thank you po kasi naman yan. Kanino galing yan? Okay, magpakilala ka nga. Kanino galing yan? Nag-send. Sino galing yan? Tingnan ko ulit. Shoutout natin siya, guys. Anyways. Sa'yo, Mark. Sa'yo ba yan? Thank you. Kanino ba talaga? Magkano yun? Sa'yo ba yun? Continue na natin. Ayun yun na mag-ano. Okay na. Diretso na natin. May commercial no? Okay lang yan. So, ito na guys, double root. Pag sinabi natin, paano ba natin masabing double root? Ito yung mga root guys na kunyari meron kang perfect square trinomial. Sa perfect square trinomial kasi lagi yan double root. So, let's say meron tayong pag equal 0 yung discriminant ha. Pero kapag yung discriminant natin is greater than 0 but perfect square, pag sinabi nating perfect square guys, ito yung mga 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Baba. 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, mga ganon. 225. Perfect square yon. Ibig sabihin naman kapag ganon, meron kang 2 rational solution. Ibig sabihin dalawa. Pero magkaiba. Hindi katulad na kapag equal sa 0, double root, isa lang. Pero double. Dalawa, pero double root. Basta ganun siya guys. Mamaya explain natin pag may given. Then kapag yung discriminant natin is greater than 0, but not a perfect square. So, ibig sabihin naman, pag hindi perfect square, pwede siyang 2, yung sagot, kasi greater than 0 yung 2. Pwede siyang 3, 5, 6, 7, 8, 11, 10, mga ganun. So, ibig sabihin, eto guys, 2 irrational. So, ibig sabihin, you can express this into fraction. Mostly, kapag ganito, meron siyang mga square root. Kunyari, mostly may mga square root yan. Intindihan nyo? Klaro ba? Nagigets? May mali ba?
So, meron tayong D is less than 0. Ito naman guys, complex. Pag sinabi natin complex, yung discriminant mo, meron kayang negative sa loob ng square root. At papasok ka dito sa imaginary. Tandaan, ang square root ng negative 1, that is I. For example, meron tayong nakuwang plus minus square root of negative 4. So, this is imaginary kasi you can express this as square root of negative 1 times square root of 4. So, magkakaroon tayo ng I square root of 2. I square root of 2. 2i pala. Antok na ako eh. Anyways, para maintindihan, lagyan natin ng given. So, technically, ba technical ba to? So, we have 3x squared plus 2x minus 5 equals 0. So, basically guys, ito yung given natin dito. And we already know what are those roots. That is 1 and negative 5/3. Which means, kung gagamitan natin siya ng discriminant, papasok siya dito sa greater than 0. Parang may mali nga ako guys. Tama, greater than 0. 2 rational solution siya, tama. Ibig sabihin, magkaiba. Kaya nga dalawa sila eh. Rational to, kasi parehas fraction. Pwede mong gawing fraction. So, dito dapat to papasok. So, dapat papasok to sa D is greater than 0. Pero dapat perfect square. Parang mali ako ah. May guguluhan ako ah. Anyways, try natin. So, meron tayong b squared minus 4ac para ma-check natin. So, yung a, that is 3. Yung b, that is 2. Yung c, that is negative 5. So, dapat perfect square guys yung kakalabasan ha. Dapat irrational kung hindi siya ano guys. May mali ba? Parang may mali nga. Pakiramdam ko may mali. Check natin para malaman natin. So, meron tayong b, that is 2. Then, para malaman natin kung saan ba mali. Then, yung a is 3. Then, yung c natin is negative 5. So, magiging 4 plus 60. That is 64. Diba? So, yung 64 natin guys, that is perfect square because 8 times 8 is 64. So, ibig sabihin, yung discriminant natin is greater than 0 than perfect square. So, papasok ka dito sa double root. 2 rational solution. Kaya nga meron tayong 1 and negative 5/3. Okay. Siya. So, let's say meron tayo number 2. So, let's say we have, let's say 2x squared plus 7x plus 3. Hindi, dito perfect square, hindi. Dapat perfect square siya, ay hindi. Okay na yun? Sige, plus 3 na lang, equal 0. Ay hindi, dapat plus 4. Yan. So, ito guys, meron tayong 2x squared plus 7x plus 4. So, basically, ang sagot dyan, kailangan pala ito isolve pa. Mali yung given ko, mahirapan na naman ako. Pero gawin na natin yan. Kunin natin yung nature ng root using the discriminant. So, yung a natin, remember, that is 2. Yung b is 7. Then, yung c is 4. So, from this guys, magkakaroon tayo dito ng that is 7 squared minus 4 times a times 4. So, magkakaroon tayo ng 49 minus 16 times 2 is 32. So, yung discriminant natin is greater than, ano yung 49 plus 32? That is
17. 17 na. 17. So, ibig sabihin, hindi perfect square. Pero greater than, ibig sabihin. So, kung greater than, pero not perfect square, ibig sabihin, meron ka dyang square root. Kumbaga, irrational yung magiging solution. Pero dalawa. Ay, ang x squared plus 6x minus 9, double root yan. Kasi perfect square yan eh. Sinagutan ko na. Ay, hindi pala. Hindi pala yung double root. Hindi yung double root. Kasi minus 9 eh. Kung plus 9 yung double root yun. Mamaya try natin. Hindi, nag-solve kasi ako dito. Tapos nabasa ko eh. Kaya ayokong tumitingin sa sa comment eh. Distracted ako lagi. Mabilis ako ma-distract. Anyways, balik tayo. Ito na guys, no? So, pag sinolve natin to guys, magkakaroon tayo ng 2x squared plus 7x plus 4. So, gagamitan natin siya ng quadratic formula para makita natin kung meron talagang square root. Okay? Or completing the square kung kaya mo. Pero mas madali ito sa quadratic eh. Formula. Hindi po. Hindi ko yun alam none. Hindi ko yun alam. So, negative 7 na to guys. Alam na natin to guys. Then, eto guys, yung nasa loob na ito, that is 17. Bakit 17? Eh, ito 17 siya guys eh. Yung b squared minus 4ac natin. O, diba? E di nakasave tayo ng time. Gets yun ha? Wala na space Basta gets yun. So magkakaroon tayo ng negative 7 plus minus square root of 17 over 4. Malalaman mo yan. Ikaw pa ba? Ikaw na yun eh. Then magkakaroon tayo ng double root, root nga na may square root. Nagets nyo to? Bakit nilagay ko 17? Kasi nasolve na natin tong b squared minus 4ac, which is dito siya galing sa discriminant. Gets yun. So merong square root. May na naman ako. Mahala ka dyan. Basta nagkakaintindihan tayo guys ha. Gets nyo? Ayun yung big sabihin nun. A cycle. Ano gawin yan? Ito na yung guys sa discriminant. So yun lang yung pinaka, big sabihin yung bottom line. Kapag 0, that is double root. Galing naman ni Mr.